Hello, good morning. Tutugaw kang manok. Hello, good morning. It's almost 6:30. So, singit na gamay. Sayo mo ta nakamata karon. And day is September 27. It's Friday. Bispira sa Sabado, no? So, daghang kalipay no sa mga trabahante kay makapahuway-huway na sad. It's been a long while nga wala ta sa ere, but we thank the Lord kay nakabalik na samtang. Special shout out ko sa ato ang mga followers, katong mga naga-engage gyud no. Si Stella Guerrero na diri sa naka-record sa ato ang Facebook, 210 points. Thank you, salamat kayo sa ato ang mga avid nga followers nga kanunay gyud nagatanaw sa ato ang mga videos. Shout out Stella Guerrero, shout out Jonabel Ariola Martinez, shout out Ainelito Akla, and shout out to Pastor Roy Jacqueline Montesino. Permigyo ni siyang nag-like, bisan lang koan dili video. Anything ay sulat na to sa tong Facebook, gina-like din ni Pastor Roy. Thank you, Pastor Roy. Ivy Mendoza Ferrer, salamat Ives. O si Ma'am Connie Distor. Kathy Aranas, kumusta naman day Kathy? Marlene Nosete Ladion, Perla Tagat, o si Bossing Kanji Gregor. Permisan ni siya nga nagatanaw sa itong mga video. Si Ma'am Gatche Lopez, shout out po. O si Brother Reynan Ibutada, ani nga kauban sa church, sa Evangelical Bible Church, na nagtrabaho na karon sa gawas. So thank you very much sa inyong kakanunayon nga pagsubaybay sa ato ang vlog. Dili makupirmi kayo naga-vlog og karon, kay medyo busy na. But anyway, kumusta naman mo? Kapalit pa ba mong bugas? Mahal na kayo ang kilo sa bugas. Just recently, ang kilo sa mga isda perting mahala na kayo. Ultimo nga galunggong murag 350 per kilo. Mahal pa man sa tuan sa karne nga baboy. Yan anak kalisod no ang pagpanginabuhi karon, mao nga ni nga ang atong isingit karon nga topiko. Makaingon ta nga naga-intervene ba bagyod ang Dios sa kalisod sa kalibutan. Take for example sa nagbasa ko sa news 3 days ago, ang Israel namumba na sa lugar sa Lebanon. Kaya ang Lebanon man god for the longest time since 2006, matud pa sa news, nagbalusanay na sila bumba-bumba. So ang Hezbollah karon murag ni adto sa nasod sa Lebanon, nagbumbahanay na sad, and mga 500 people were declared na namatay sa Lebanon, and about 1,650 are injured. So ingon ana no. Tapos it happens because katong pagpangatake ko nila sa Gaza sa mga itawag man na nila mga terrorist, nibalo sila kay ang namatay po ato sa Israel is about 1,200. So right now ang death toll na kuno sa Gaza is about 41,000. So makita nimo ang daghang kayong kamatay no. So magpangutan ta, what happens to the kuan katong mga biktima lang, mga inosente nga mga tawo nga nadamay lang sa gulo. Can we not ask a question nga asa naman ang Dios? Nabi tayo kanta nga Tagalog man nga natutulog ba ang Dios? So wala ba mabutang sa atong isip nga asa gyud ang Dios? Wala ba gud siya intervention? Na ay mga daghan nga mga victims no nga even dire sa Pilipinas daghang mga biktima no. So makapangutana ta na ba intervention ang Dios? A week ago siguro, or mga 2 weeks ago, nag-attend po ko ang funeral. Nakita yun ako dito nga ang hitsura o hunahuna or even sa pagpanulti sa mga hingtungdan nga
nang hinayang po sila unta mahangyo nila ang Dios nga ma-extend pa og pila ka tuig ang ilahang mahal sa kinabuhi, pero wala man sila mabuhat. So siguro na-analyze lang ako ang nasantop sa silang una-una nga pwede ba nga mo intervene unta ang Dios sa kamatayon sa kamahal sa kinabuhi, no? So mo na ato ang topiko karon nga tukion mga igsuon, very short para lang pod matubag nato na nga question. Kung Christian kita, kung matubag nato na nga question, makapadagdag siya sa pundasyon sa mga pagtuo. Kung dili man ta Christian usab, at least maliwanagan kita nga naabag yun ang Dios or wala ang Dios. So this morning atuan na siya nga tukion. Ang balaan nga kasulatan naga-remind yun ka nato over and over again na ang Dios is deeply involved sa kinabuhi sa tao. He will intervene in ways nga usahay dili nato ma-recognize, no? So mubasa kita og text gikan sa Colossians chapter 1 verses 16 to 17. Ang pulong nagaingon, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. So, base sa ato ang nabasahan sa gipamulong ni Paul sa church sa Colossae, nagaingon siya nga God is the creator of all things. Dinhi sa kalibutan, maski man usab sa kalangitan. Tanan nga mga makita o dili makita, iya gyud kini nga gi-create. Tanan nga naa sa posisyon, in thrones, or even you are a lowly in mo position sa kalibutan, sa kumpanya, you are still created by God. Ug nagaingon dito nga, before the creation of everything, naa na gyud siya. He is before all things, og in Him all things hold together. Ibig sabihin, ang Dios gyud ang nagakupot sa tanan niya nga mga creations, and He is holding it together, meaning He is in control. So, based ato ang nabasa sa gipamulong ni Paul, God is the creator and sustainer of the universe. Walay usa ka butang diri sa kalibutan nga na-create or nangyari nga wala siya, dili siya in control. Even sa karon nga setting mga igsoon, nakita nato ang kagubot sa kalibutan, the unrest, the political unrest, kanang mga hearing sa Senate, mga sa unsa pa na nga mga kriminalidad nga ongoing ang hearing, ginalutas o ginasolve sa ato nga gobyerno. God is still sovereign. Unsa ipasabot sa sovereignty sa Dios? He is the supreme power. He has the dominion over it, nga walay butang nga makalusot or mabuhat kung wala siya control o intervention. In fact, God is actively working sa kalibutan karon, sustaining His creation and ensuring nga ang iyang plano gayud sa atong kinabuhi ma-fulfill o mabaton og katumanan. Ang iyang intervention may not always align with our time, no? And will not always align with our expectation, no? Unsahay delay, usahay una, but He is always present. No? God is always present. So makaingon ta sa punto, number 1 nga point, God is sovereign and controls over all things. Naagyon siya control. So whenever we face difficulties sa ato ang kaugalingon, ay mga natural disaster, no? Makalit lang og kanang linog, na makalas nga kinabuhi. Whenever we experience political instability, kaning mga gira-gira karon sa West Philippine Sea nga hiring-hiring, mga aggression, whenever we experience that and we put in question og asa jud ang Dios, usahay makamit ang personal crisis, family problem, marital problems, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa ginikanan.
our only response is that we should always remember nga ang Dios God is in control sa ato ang kinabuhi. Ang iyang intervention may come in a form of a giving peace. Naka sa gubot kayo mong isip, but suddenly there will be a peace nga moabot kanimo, no? Working behind the scene, no? Ang Dios works behind the scene to orchestrate outcomes for your own good and for His glory. Ang Dios man gyud, since the creation of man, ang iya ra gyud nga purpose ato is to bring goodness in us and for His glory. Ikaduha nga text ato ang basahon gikan diha sa Salmo 91:14-16. Nagaingon ang salmista nga, because He loves me, this is the Lord saying, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So, ang text nga ato ang nabasa kung nadungog gikan sa salmista, nagaingon, kuan siya, mura og kung buhaton nimo kini, mausab ni ang buhaton sa Dios. Murag tubag, no? Tubag-tubag ni siya. Nagaingon nga, kung higugma ko nimo, in times nga nagkat-problema ka, ningon ang Dios mismo nga, i-rescue ta ka. I will rescue you and I will protect you. Kung imong i-acknowledge ang pangalan sa Dios, o mutawag ka sa pangalan sa Dios, ang Dios magatubag kanimo. Okay? O He will be with you in times of your trouble. And dili lang sa He will be with you, He will also deliver you out of the trouble. O tagaan pa yun kaniya o pasinungog. He will honor you. And much more, He will satisfy you with a long life. Kung gikinahanglan ta, gusto magyutag taas ng kinabuhi, mao ni atong buhaton, we will call on the Lord and acknowledge Him as our Lord, as our Savior. O tagaan ta niya o taas ng kinabuhi, maski na ang ato ang kaluwasan, salvation. So throughout the Bible, God is repeatedly stepping in to the lives of His people to protect and guide Him. A typical example is on the times of the Israelites and Moses. So sa gibuhat ni Moses og sa Dios, gi-remove ang tanan nga mga Israelita from the bondage of Egypt, ang slavery, no? And He is doing a lot of miracles. Gibuak niya ang Red Sea, no, para makakross lang ang mga Israelita and will get away from the Egyptians. Take the case also of a Daniel, no, naana siya dito sa den sa lion, but suddenly the rescue came, no, wala malamoy, wala matulon, wala makunis-kunis, wala makaon sa leon si Daniel. Instead, he got rescued by God. And countless other examples nga naa sa kasulatan nato. So karon nga panahon, kung ikumpara nato, God is still intervening in the lives of His people sa tanan nga mga katawhan by guiding them and protecting. Mao man gani sa itong mga pag-ampo, ma-appeal gyud na nga protektahan ta sa Dios, giyahan kita sa Dios, ginapangayo gyud na nato. And He answers prayers. Maybe not in your time, not in your expected nga panahon, but He answers prayers in His own time sa Dios. And He opens doors to opportunities. May ka nga nakadwad-an ka og trabaho karon nga panahon, but there will come a time, at God's time, nga He will open also another opportunity, no? And He closes path that leads us to danger, no? Usahay makaingon ta nga ngano man ni nga nagkusog man kaayo ang ulan, nagbagyo man nga naman unta milakaw karon o wala madayon ang inyong lakaw. A typical example, kami 3 weeks ago, we were supposed to travel pero we did not travel because naamay bagyo. So maybe because naay mahitabo sa unahan, hindi ta kabalo, but God intervenes so that He will close the path that lead us to danger. So ingon ana, no? So na point number 2, God intervenes to guide o protektahan gyud niya ang iyahang mga katawhan. So kung makita kita og mga difficulties again,
no? Kung naatay mga problema, mga personal crisis, family problems, marital problems, ang atong response nga buhaton mga igsoon is we should be attentive to God's intervention. We should be sensitive enough nga unsa man gyud ang kabubuton sa Dios, nganong ingon ani man ang nahitabo sa atong kinabuhi, nganong inani man gyud ang sirkumstansya nga atong gidangatan karon, and we will look for His hands in both small and significant ways. Gamay man na siya nga mga panghitabo, we will have to look for it and consider it as a working of the hands of God, magamay o madako. So whether through an answered prayer, a sudden sense of peace, no, in a difficult moment, or a protection from harm, God continues to act for our own good. Ang gusto lang yun sa Dios, ang kaayuhan ra gyud sa iyang katawhan, mao gunay ato ang ibutang sa atong isipan mga igsoon. Okay, scripture number 3, we will take it from the 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29. This is the NIV version. Nagaingon ang atong pulong sa Dios, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. And God chose the lowly things in this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Usahay mga igsoon, ang Dios, He will work on ordinary people. He will use ordinary people to intervene and to accomplish extraordinary things. Na-realize ba na ninyo mga igsoon nga usahay mo gamit og tawo ang Dios para ikaw matabangan sa imong nga circumstance? Matod pa ni Apostle Paul sa church sa mga taga-Korinto nga ang Dios nagapamili og mga foolish things, no, to the world to shame the wise. Kay nganong yun ani man ang intention sa Dios, mupili siya og mga dili gyud kaayo arang-arang ug utok kay para i-shame ang mga wise. Kay normally ang mga wise, they are so reluctant that they do not rely already to God, but they rely to their own intellect, to their own wisdom, no? And chose the weak things of the world to shame the strong. Usahay when we are feeling great, we are feeling kanang maayo na gyud ta kaayo, malimtan na nato ang Dios. And this is the intention of God, nga para dili ka mag-rely sa imong kaugalingon na kusog. So He will use all those weak things, no, to shame the strong and to choose the lowly things of this world and the despised things. God often works through ordinary people to accomplish His will. And in today's world or in today's setting, God also continues to use those who are humble, those who are obedient, and those who are faithful to accomplish also extraordinary things. No? Dili man nato feel nga kita equipped, no, usahay gamiton punta sa Dios, no? We may feel that we are not qualified. Say for example na ay isa ka pamilya nga medyo in distress, and here you are nga you have the opportunity also to counsel. So biskig dili ka equipped, maskig dili ka qualified, but God, if God chose to use you, so He will empower you of His wisdom, no? Makita sa imong kinabuhi gaduna kay Dios, and maybe by God's will, by God's power, ma-accomplish ang will sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi. Okay? So padayon ra gyud ta mga igsoon nga mamahimo kitang humble, we have the humility, we have the obedience, nga character, nga attitude towards God, para sa umaabot nga panahon, pilion kita sa Dios, himuon kita nga instrumento nga mo intervene siya sa life sa kato nga mga in distress people, in distress community, in distress families, in distress friend, in distress wife, in distress tanan nga mga problema sa katawhan, pwede ka nga gamiton sa Dios. So point number 3, mugamit ang Dios o mga ordinaryo nga mga katawhan para i-accomplish ang iyang mga extraordinary nga will or things. So
kung again we will face difficulties in life, mga personal problems, unsa man ang atong response niini mga igsoon, unsa pod ang ato ang application sa ato ang kinabuhi. Okay, so laumi nga ang Dios mo intervene gyud and will come through us, His people. Wow, we will be His hands and we will be His feet in this world, no? Mugamit jud siya og tawo, no? Dili siya mugamit og mga lain-lain nga mga kahayupan, because kita nga mga humans are special, no? Gitagaan gyud kita og wisdom. We are chosen by God, we are created by God in His own image. Okay, so kita ang himuon sa Dios nga iyahang kamot ug iyahang tiil para mak-accomplish ang iyahang kagustuhan dinhi sa kalibutan. Okay? When we step out in faith, no, dala nato atong pagtuo sa Dios, dala nato ang atong pagtuo sa ato ang Ginoong Hesukristo. He will empower us to make a difference in our families, no? Naabatay problematic nga family, by looking at us, ato ang pamilya, tungod kay aduna kitay pagtuo, aduna kitay Dios, no, magkaroon og difference ang ilahang kinabuhi. We will make a difference in also in our communities, in our friends. So daghan nga kaayuhan gayud ang idulot sa atong kinabuhi pinagi sa atong pagtuo sa Dios, og gamiton kita sa Dios para maka-create kita og difference sa kinabuhi sa uban nga katawhan. So whether it is standing up for justice, especially kung truth na gani ang pag-usapan, dapat kita nga magtotoo, we will stand for it, no? Dili gyud kita maingon nga kung i-bribe kita, sige lang, o bitay nakakita, gamay ra bitaw ni, o ayaw gyud ana mga igsoon, because it will distort sa truth nga imuhang gidaladala, no? Tapos napoy mga opportunity nga makapamintaha ka, nang negosyo kag bugas, tapos ang kilohan nimo defective, kabalo na ka nga usa ka semana na nga defective, nya wala gyud nimo ni gipaayo, so imo na nga kargo. So you should have to stand for the truth nga ipaayo nimo, lalo na kung pabor nimo ang timbang 1 kilo nya 900 grams lang ang mo register sa timbangan. So pagpanikas na mga igsoon, so ato ana, we should have to stand for the truth, kay mga magtutuo man kita sa Dios. Okay, maybe God will be using you to help the needy. Naarabay usahay nga magsigig panuktok sa gate ang mga kuan kanang nagapangayo og tabang, usahay masapot ba yata? Kapulo na magbalik-balik. Kaya mura man ning nawunga last week, mao na pud ni God is using you to help them. So ngano man na imo nga i-decline, no? So ingon ana mga igsoon, or maybe God will use you to share the gospel. I repeat, even if you're not qualified, if you are not weak, pero with God's power, He will empower you, no? Magulat na lang ka nga magkaroon kang interest to read the Bible. Magulat na lang ka nga magkaroon kang interest to join Bible studies. So God will use you to equip you, no? So ingon ana mga igsoon, no? And God will use us if we are willing. Mao na, there should be the willingness of the heart, there should be the intentionality of the heart, kay para magamit gyud ka sa Dios. Magunsa man nga kanang ano ko ka masikag resist. But even then, take for example sa life ni Jonah. Ang Dios may plano sa iya nga paadto siyang Nineveh. Pero ni sakay man siya lain nga kuan, barko nga paadto sa laing lugar. But God is really serious, no, nga dadon gud siya dito sa gusto sa Dios. So gila may istorya, gilamoy siya sa isda, tapos giluwa paingon dito sa Nineveh. So ang kulang na lang yun ni Jonah is the intentionality and the willingness to join the plan of God. So inana mga igsoon, no, dito magmagahi sa atong kasing-kasing, kung ma-sense nato nga gamiton ta sa Dios, let us submit to the will of the Lord. Sige, ikaupat nga verse nga kung bagabasahon, 5 lang ni mga igsoon, but just join me in this para maliwanagan gyud mo kung nag-intervene ba gyud ang Dios. Sige, John 14:16 to 17.
Juan 14 versikulo 16 ngadto sa 17. Og nagaingon si Ginoong Hesukristo, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you." So ang atong Ginoong Dios, si Ginoong Hesukristo, nagapamulong nga He will give you another advocate. Kung we say advocate, helper, no, to help you, o magapanimuyo kanato forever. And that is called, iyang gidefine diri, the Spirit of Truth or the Holy Spirit. Sa dihang mikayaw na si Ginoong Hesukristo sa kalangitan, nung ato na siyang amahan, ang iyang gibilin diri sa atoa is not His physical body, but the Holy Spirit. Mao na karon ang nanimuyo sa ato ang kasing-kasing. Ka-imagine ninyo mga igsoon, kung nagabasa mo og Biblia, you soak into the Word of God, nag-attend mo og mga worship services, you are devoted to your faith. Mao ba yan na ang mo-convict sa ato ang kasing-kasing? Nga moingon sa ato ang dili siguro ko diha mo anaan nga lugar, kay lugar man na sa kahilayan. Kung sa ibig sabihin na anak mga igsoon, ibig sabihin, the Holy Spirit that lives in your heart convict you nga, oy, sala na, dapat mulayo ka anak, no? The Holy Spirit keeps on reminding us through His Word nga maura jud ni ang tumana, ayaw na kay sayop na siya, no? Munay role and function of the Holy Spirit, no? Dili naman kamaymayan ni Ginoong Hesukristo, kay wala naman siya diri, naman siya dito sa langit. But the Holy Spirit, the advocate nga iyang gibilin diri, is trying to help you, no, nga ma-sustain gyud ang kamatuoran. Okay? And one of the most powerful ways that God intervenes in our lives today is through the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit comforts us. Kung naatay mga kaguol, naatay mga kabalakon, the Holy Spirit gives us hope. It will remind us nga anak ka sa Dios, dili gyud ka pabayaan sa Dios, and it will convict us sa probable temptation nga imuhang i-undergo, nga ayaw anak kay dautan na siya. And the Holy Spirit will guide us in all the truth, no? Help us to understand God's will. Kung naatay mga ingon ani nga mga questions sa kinabuhi nga does God intervene? God uses the Holy Spirit to let you understand, no? Ingon ana nga 21 minutos naman ang istorya si Brother Bong, pero murag wala man ko gitak-an sa iya nga explanation because of the Holy Spirit, no? Kay kanang walay interest, 3 minutes lang na or 3 seconds lang na muhawa na siya. But if the Holy Spirit is really working in your lives, kana tanan nga mga question nimo sa kinabuhi, matubag na siya, no? Pinaagi sa paghatag sa Holy Spirit og interest to listen, sa iyahang gipadala nga tao nga mag-explain kanimo. Okay? Help us to understand God's will and equip us for every good work. No? Kay ang atong kinabuhi mga igsoon, kung imo jud na siyang tan-awon, this life is not created for our own use. Gamiton ta sa Dios sa iyahang purpose, that is to minister others para makaila usab og Dios, no? Kay daghan pa kaayo diri sa kalibutan nga maayo lang mo comment pero wala pa gyud ka ila og Dios, no? So ipaila sa Dios nga siya gyud ang Dios through your life. Okay? Sa ako nga kabahin, wala man kung magtuo sa una nga maka-istorya ko in behalf sa Dios, no? Kay maulaw man ko, pero God, I believe God is really working in every person's life para mamahimo siya nga mensahero, no? Wala may maminaw sa iya ha, but God is really working para mamahimo ka nga mensahero, and God will use that, no, that platform, that person para masangyawan usab ang uban nga katong wala pa gyud makaila og Dios. So pagkakaron in today's setting, the world is very chaotic, daghang problema, mga dungog sa gera, daghan nga mga anak nga nagasukol na sa ginikanan, mga ginikanan nga wala pud alagai ilang anak. Gubot, no? The Holy Spirit provides clarity.
Ang Holy Spirit will provide you the wisdom, the vision, the clarity, and the strength and the direction. No? So, we should be sensitive na, the Holy Spirit is now working in me. So, point number 4, God's intervention is through the Holy Spirit. So, kung again, when makasinati na sa tao mga problema sa itong kinabuhi, mga pagsulay, family problems, our only response on saman is we need to cultivate a deeper relationship with the Holy Spirit. Naigi pamulong sa Biblia nga kung kanunay ka nga magsigig buhat o sukwahi sa kamatuoran, sige kag pagpakasala o sige kag give in into the temptation, the Holy Spirit will be sad. Okay? Mahiubos ang Holy Spirit in such a way nga basin kalaunan biyaan na lang kaniya. Kinahanglan jud nato nga maka-build ta og relationship sa atong Holy Spirit og lipayon nato siya para kanunay siya nga mo stay sa ato ang kasing-kasing. Okay? So we need to cultivate a deep relationship with the Holy Spirit. We need to learn to listen to His voice and to follow His lead. Okay? Be sensitive sa calling or sa leading sa Holy Spirit. Through what? Through prayer. Okay? You should have to develop the habit of praying, the intimacy of praying. Kaya diha lang yun nato makaistorya ang Dios pinaagi sa prayer. Diha lang yun nato pwede nga ma-broadcast sa Dios ang ato ang mga petisyon, no, unsay atong mga yangungo, atong mga kaguol, atong mga kalipay, atong mga pagpasalamat, atong ma-broadcast sa Dios pinaagi sa atong mga pagampo. Wala na lain, no? Wala na jud lain nga paraan. It is through prayer and it is through worship. No, ang mga pagdayig, ang mga pagpasalamat, ang mga pagsimba sa Dios o pinaagi sa pagbasa sa iyang nga pulong. No? We will be receiving His instruction through the Word of God, through the Bible. Wala naman po lain nga pasukaranan sa atong pagtuo gawas ang Biblia. So basa kita mga igsoon so we can discern His guidance. Okay? The Bible is the instruction or the manual nga gibilin sa Dios para magaidan kita sa atong kinabuhi and allowing God to intervene even in the smallest details of our everyday daily walk. Ang Dios bisag gamay lang na, bisag paghungit nimo, God is guiding you. Imagine kung walay giya sa Dios, paghungit nimo sa kutsara sa baba dili maturong. Every small details nga imong gibuhat mga igsoon, do na pakialam ang Dios ana. God is in control. Ikalima og last na ni. Na 26 minutes na ta. Salamat sa Dios sa inyong pag-continue, pagsubaybay ani nga message broadcast. The very famous John 3:16, ka-memorize naman siguro mo ani, no? Busa ang Dios nahigugma sa tibuok nga kalibutan nga iyahang gihatag ang iyahang bugtong nga anak na si Hesukristo nga kung kinsa man ang mutuo kaniya shall not perish but have everlasting life. Okay? So ang intervention sa Dios, God's ultimate intervention is through our Lord Jesus Christ. Okay? Tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa katawhan nga nagkasala, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. No? He undergone a death through the cross in our behalf because we sin para makaroon ta og kinabuhi nga walay katapusan. So it is the ultimate intervention of God through our Lord Jesus Christ nga nianhi sa kalibutan para kita iluwas gikan sa sala, away from sin and from ultimate death. Kay sureball man gyud unta nga ang atong kamatayon sa linaw nga kalayo tungod kay kita man nagkasala, but pinaagi sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo diya sa cross. It was a defining moment of God's intervention in the history of humankind. Okay? It is the ultimate intervention, and it is the defining moment of God's intervention into the history of mankind. And even karon mga igsoon, that was 2,000 years ago. But karon mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo continues to intercede to His Father, no?
on our behalf, and through Him, para magkaroon kita og access sa grasya sa Dios, magkaroon kita og access sa mercy sa Dios, ug magkaroon kita og access sa kinabuhi nga walay katapusan, no? So point number 4, ang intervention sa Dios pinaagi kay Ginoong Hesukristo. That is the ultimate nga intervention. So again, kung makasinati man ta og kalisod sa atong kinabuhi, masatag mga family problems, mga pagsulay sa kinabuhi, ang atong response niini mga igsoon nga atong hunahunaon nga ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo mao gyud ang pundasyon sa atong mga pagtuo. Mao man gani nga gitawag kitag Kristiyano, from the word Jesus Christ, nahimo kitang follower of Christ, no? We model Christ sa atong mga kinabuhi, kay para ang standards ni Ginoong Hesukristo kung ato lang yung tumanon, maayo gyud ang resulta na we should expect a good life o kung ato lang yun siyang tumanon. So sa padayon nato nga pagpanginabuhi ani nga kalibutan nga puno sa mga pagsulay, let us always remember nga si Ginoong Hesukristo have already won the victory, the ultimate victory in our life, no? Namatay man siya, pero He wins our soul, no, into the ultimate nga kamatayon dito sa linaw nga kalayo. He purchased us through His death, through His blood, and it is the ultimate victory nga nakabuot sa tawo o sa Dios. No matter what we face, doon na kita'y kumpiyansa, no? Kumpiyansa kita sa gugma sa Dios. Okay? Doon na kita'y kumpiyansa sa gahom sa Dios. Ug doon na kita'y confidence in the promise of God for eternal life. So in conclusion, mga igsoon, natapos na ni, God intervention is real today. No, dili na kita magduda, no? Nga gipasagda naman siguro ta sa Dios, natutulog man siguro ang Dios. No, dili ingon ana mga igsoon, God's intervention is still real today, no? As it is in the biblical times, no? His sovereignty naara gyapon mga igsoon and is still existing. He is still guiding us, He is still protecting us, and He is still using people just like us to fulfill His purpose. No, gamiton kita sa Ginoo bisag dili pa nato gusto, just like Jonah, gamiton kita sa Ginoo if He wills it. Okay? And it is through the Holy Spirit and the working of our Lord Jesus Christ na we are part of His ongoing intervention into this world. Okay? And padayon kita nga magsalig diha sa gahom sa Dios, padayon kita nga maminaw diha sa iyaha nga voice, and be the vessels through which He can work to bring His kingdom on earth as it is in heaven. Okay? Magpagamit kita, gamito na to, pagamit ta sa ato ang kinabuhi para mamahimo nga vessel of truth nga mo proclaim sa gospel sa Dios sa iya nga kaluwasan. Okay? So magampo kita mga igsoon before we will end this. Among langit nun nga Amahan, we thank you for your constant presence in our lives. Salamat o Dios nga pinaagi kanimo. We recognize your intervention and we trust in your sovereignty. I-empower kami o Dios pinaagi sa balaan nimo nga espiritu to follow your lead and be instruments of your will sa kalibutan karon. We praise you for your love and thank you for your Son Jesus Christ, through whom we have eternal life. In Jesus' name, Amen. Ayong buntag mga igsoon, and I hope today is Friday. You will have a good and a great confidence that God will be working in your life. O pasalamatan na to ang Dios nga even sa kalisod sa kalibutan karon, kamahal sa palaliton, lisod na gani kayo ang pamasahe o wala kay 50 pesos, di ka kauli sa inyong balay. But look at us, na-survive laman gihapon nato ang adlaw. So pasalamatan nato ang Dios kay siya maayo. He is protecting us. He is a good provider to us. He is giving us all the opportunity in life nga mamahimo kitang instrument para usab ang uban nga mga tao ma-motivate
ug ma-inspire sa atong kinabuhi, makita nila ang Kristo sa atong kinabuhi ug ma-minister nato ang gospel sa Dios sa ilang nga kinabuhi. Good morning, oh God bless you all. Thank you.